Kuya, may dumaan po ba ditong lalaki na ganito po kalaki, tapos may edad na, puti na po yung balbas, tsaka may sombrero na pang magsasaka? Wala, binibini. Salamat. Kakaloka. Torres, bakit? Bakit? Anong point? Buenos días, Señor Crisostomo Ibarri Magsaling. Maligayang pagdating sa Las Filipinas, lalong-lalo na rin sa Ponte de Lala. Muchas gracias. Disculpe, Señor. Buenos días, señor. Buenos dias, senyorita. Ipagpatawad ninyo ang itatanong ko, ngunit maaari ko bang malaman kung bakit ganyan na lamang ang iyong pagtitig sa akin? Hindi ako makapaniwala. Totoo ba? Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ikaw yung boyfriend... yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at paano niyo nakilala ang aking nobyo? Paano niyo nakilala ang aking nobya? Oo. Nakita kami kanina dun sa Beaterio. Kung saan siya nagkolehiyo? mismo. Ah, Pero ako lang yung nakakita sa kanya. Hindi kami nagkakilala. Mahirap na, baka machismis pong baliw ako. may sinasabi kayo, binibini? Wala. Grabe. Ang gwapo mo. Hindi ako makapaniwalang nakilala kita. Akala ko kasi sa nobela na... Natutuwa ako nakilala kita. Ikinagagalak din kitang makilala, binibini. Iho! Maligayang pagbabalik. Kapitan Don Tiago. Tio, Kamusta naman ang iyong paglalakbay? dapat po ay nakakapagod, ngunit hindi ko naramdaman ito. Napawi ang lahat ng aking dusa at hirap pagmula nung pagyapa ko ulit sa ating bayan. Mainam kung ganun. At si Maria Clara po, mari ko po bang kamustahin ng inyong anak? Sinasabi ko na nga ba't itatanong mo rin ang aking dalaga? Huwag kang mag-alala, Ibarra, pagkat gaya mo'y natitiyak kong nasasabik na rin si Maria Clara na muling makita at makausap ang kanyang nobyo. Tunay na dapat nga nating ipagdiwang ito na pagkatapos ng 7 taon ay muli kayong magkikita mamayang gabi. Isang piging ang gaganapin sa akin tahanan mamayang gabi bilang pasasalamat at pagsalubong sa iyong pagbabalik. At darating doon ang aking anak. Hindi na po ako makapaghintay. Tayo na sa loob. Crisostomo Ibarra. Kapitan siya. Vicky. Oh my God. Nasa no limit ang hiringa ako. Okay. Okay, Clay. Hinga.
Anong gagawin mo? Pwede pumasok. Salamat. Muchas gracias, señor. Dinala yung mga gamit sa iyong silid sa numero 23. Gracias, Tio. Tio, ang buong akala ko kasama ninyo ang aking ama upang salubungin ako. Kinulaan ko pa naman na naghihintay siya dito upang ako ay sorpresahin, ngunit wala pala. Ang buong akala ko magkikita na ulit kami ng aking papa. Marahil ay hindi niya maiwan ang mga negosyo sa San Diego, ano po? Marami pong panahon para pag-usapan natin ng ganyang bagay. Mahabang yun nilakbay. May pagdiriwang pa tayo mamaya. Mas mabuti pa siguro magpahinga ka na muna. Susunduin na lang kita bago mag-alas 6 ng gabi. Tayo daw. Sino ka ba talaga, Binibini? At bakit mo ako sinusundan? Pasensya na po. Kung gano'n ay tama nga ang hinala ko. Dahil hindi ka nais para sa isang babaeng katulad mo na sumunod-sunod sa isang lalaki, batid niyong ako ay may nobya na. At naipagkasundo na sa kanya ay ipag-isang dibdib. Sa pulpano kami mga musmus pa lamang. Grabe naman ang bilib mo sa sarili mo. Hindi kita sinusundan dahil may gusto ko sa'yo. Hindi ganun yun. Kung gayon, ay bakit para kang isang alagaing tuta na sunod na sunod? Baka po kasi pag nalaman niyo yung totoo, isipin niyo ring baliw ako. Ano ang winika ninyo? Wala. Ang totoo niyan, hindi pa ako kumakain. Oo, mula pa kaninang umaga. Naghahanap kasi ako ng trabaho dahil bagong salta ako dito. Pero wala akong makita. Ikaw ang nakita ko. Mukhang mabait ka naman at maawain. Kaya naisip ko, baka... Wala dito ang aking pitaka. Marahil nandun sa isa kong bagahe. Bueno, sige Binibini, sumunod kayo sa akin at meron ng mga kaibigan na tiyak handang tumulong sa'yo.